ang hirap sa iyo, Gibo, puro ka daldal. Madaldal ka eh. Gibo, Isidoro. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na Correct. nagde-defend sa China. Lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Correct. Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization. Magandang umaga po sa ating lahat dito sa Donmar TV. It's 5 o'clock in the morning and I know meron na naman dyan na mga nagsisimula ng magtrabaho. Nagkape-kape dyan. This is the perfect time para makinig kayo dito sa Donmar TV. Ayan, patuloy lang kayo dyan kasi may maganda tayong balita ngayon, no? Ang ating pong vlog ngayon ay patungkol po dito sa full interview ni Vice President Inday Sara Duterte doon sa Mindanao, no, sa Davao City, sa siguro Kadayawan Festival. In-ambush interview po doon si VP Sara at marami pong mga issues na sinagot ang ating Vice Presidente. Unang-una po ay good news kay Tatay Digong. May good news po si VP Sara patungkol po kay President Duterte at yan po ay ating gawa ng reaction video. Pangalawa nating pag-usapan ay patungkol rin dito na itong si VP Sara, binatikos siya sa pagbisita niya kay Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at I think bumisita rin siya kay Senator Jinggoy Estrada. Binatikos si VP Sara for visiting these PDLs raw. Dinepensahan rin naman ni VP Sara na walang mali doon sa pagbisita niya dito sa mga political prisoners, ika nga. Obvious naman na political prisoner. Si Marcoleta, si Jinggoy at si Mike Defensor, hindi yan makukulong kung hindi lang sila maingay sa flood control. Sila yung mga lumalaban dito sa korupsyon ng ginawa ng administrasyong ito, kaya sila nakulong. Ngayon na binisita ni VP Sara, mali na naman si VP Sara. Mamaya, umiinit na itong ating reaction natin Mamaya i-play natin yan. At nag-trending rin itong issue patungkol dito kay VP Sara na sinagot ni VP Sara, hinamon ni VP Sara itong si Gibo Chidoro. Ito rin si Gibo Chidoro, medyo sablay rin Inahawa na siguro itong si Gibo. Nahawa na itong si Gibo sa kabangagan ni BBM. Nahawa na rin Ito ay usapin patungkol po dito sa China. Okay? Na itong si Gibo, sabi niya, meron raw mga malalaking mga officials na sumusuporta sa China. Sabi ni VP Sara, bakit hindi mo pangalanan yan? Pangalanan mo para masagot yung mga problema mo dyan sa mga officials na sumuporta sa China. Itong si Gibo rin sa totoo lang si Gibo, wala siyang strategy dyan patungkol sa China. Puro pasikat lang. Puro yaw-yaw. Si Gibo, wala. Puro lang siya puro istorya patungkol sa China, puro paastig-astig. Wala ka namang kakayahan Pulpul ka. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Itong vlog na ito ay papanoorin natin. Ang ganda ni VP Sara. Ito yung
morning na vlog na magugustuhan ninyo kasi makikita nyo ang mukha ng ating magandang Vice President Inday Sara Duterte. Okay, pero bago natin papanoorin yan, ay sa mga nanonood dito sa Donmar TV, paki-like muna at saka paki-share. Importante na ma-like ninyo, ma-share ninyo para kakalat ito sa taong bayan. Malaman po ang mga magagandang balita, totoong balita, dito lang yan sa Donmar TV. Okay? So, makatulong yan yung like at share ninyo na aabot ito sa malawak na audience. Okay? Naka-like and share na ba lahat? At sa mga laging nanonood dito sa Donmar TV, i-check ninyo ang inyong mga cellphones kung nakasubscribe na ba kayo sa akin, no? Lagi yung may red button diyan sa YouTube. Tingnan ninyo kung nakasubscribe na kayo, ha? Kasi kung hindi pa kayo nakasubscribe, dapat mag-subscribe kayo kasi walang bayad ang mag-subscribe sa YouTube. Libre lang 'yan, okay? Kapag nakasubscribe na kayo, hindi mo na kailangang i-search ang Donmar TV kasi kusa na yang lalabas sa mga cellphone ninyo ang aking mga vlogs. Okay? Maa-update na kayo sa mga trending na balita, sa mga breaking news patungkol po kay BP Sara, sa impeachment trial, at update rin kay Tatay Digong. Okay? Kaya subscribe na po kayo. Okay? Pero bago natin simulan, babati muna, as promise, babati muna ako sa mga laging nagko-comment, laging nanonood dito sa ating vlog. Okay? Unahin muna natin itong si Leti Evangelista. Ayan, good afternoon po. Watching here in Toronto, Canada. God bless your vlog. Ayan, maraming salamat, Ma'am Leti. Morning pa ngayon dito, no? Kasi 5 a.m. ito na-upload, okay? Watching here in Toronto. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Toronto, Canada. God bless sa inyong lahat. Ma'am Leti, thank you, thank you. Myra Castillo, ayan, good morning po, Sir Donmar TV. Ayan, magandang umaga rin sa iyo, Myra Castillo, ma'am. God bless sa inyo sa panonood. Maraming salamat. David Demirin, ayan. Good morning, Donmar TV. Watching you from Pakibato, Davao City. Parang bago. First time kong narinig. Pakibato, Davao City. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Davao City. Good morning rin sa'yo, David. Ayan. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa Donmar TV. Ayan. Maria Honor. Hello, Kuya Donmar. How are you? Good morning. Watching in Ohio. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Ohio. Maraming salamat sa inyong panonood dito. Shout out sa lahat ng mga Pilipinos dyan sa Ohio. Ma'am Maria Honor. Thank you po sa inyo. Ma'am Maria. God bless sa inyo sa panonood niyo dito sa ating programa. Ayan. Elvisa Arnaiz. Ayan, mga Arnaiz. Elvisa Arnaiz. Watching you from London, Idol Donmar TV. Ayan. Ma'am Elvisa, thank you po. God bless po sa inyo. Sa mga kababayan natin dyan sa London City. City ba yan? London, di ba? London. Mga Pilipinos dyan, shout out po sa inyo. Ma'am Elvisa, thank you very much, Ma'am Elvisa. Lito Palma. Ayan. Sir Lito, Sir Donmar, anong tumbler po yan? Ang galing naman. Gusto ko din pong bumili for herbal tea. Madala anywhere. Thanks po. Good morning po and God bless. Good morning rin sa iyo, Sir Lito, no? God bless po dyan sa inyo. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Lito, itong tumbler na ito. Yan. Itong tumbler na ito ay, ang brand po nito ay Hydro Flask. Ayan, yung link dyan, ha. Dyan kayo bumili dyan sa link na yan. Ayan, nakikita yung link ngayon sa ilalim. Ayan, yung link. Okay? Hydro Flask po ito. Dyan kayo bumili kasi po ito yung tumbler na ito, yung ginamit po ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, oh.
yung mag-hearing si VP Sara, dala-dala niya itong tumbler na ito. Pinahahawak niya nga ito sa kanyang mga bodyguard kapag meron siyang ginagawa. Tapos, ang kagandahan nitong tumbler na ito, kasi kung lalagyan ninyo ng malamig na tubig, 24 hours na yan na magiging malamig, no? At kung lalagyan mo naman ng coffee, no? Ay 24 hours na ring mainit yung coffee mo. Sa sinabi po ni Sir Lito Palma dito, na lagyan mo ng herbal tea ito, kung mainit man yan, malamig man yan, ayan, mapipreserve yan dito sa tumbler na ito. Bumili na rin ako kasi para gusto ko magkapareha kami ni VP Sara. Okay? Sa mga gusto lang bumili guys, nandyan yung link sa ilalim o sa description. Dyan kayo bumili kasi kapag bumili kayo, may commission ako. At least may 20 pesos, 30 pesos ako na commission dyan kada bili ninyo. Di ba? Ayan yung tumbler natin. Ayan, maganda po ito yan. Ayan, malamig pa. Di ba? So, ayan, sa mga gusto lang bumili ha, Hydro Flask yan. Okay. I-play natin, no? Ito yung sinabi ko. Maganda itong interview ni VP Sara, no? Full interview po sa kanya doon sa Mindanao. Ito po, panoorin natin. Play. Very Itong una, tinanong siya, kumusta na raw si Tatay Digong? Ito po, panoorin natin. joyful ang Ulitin. very joyful ang ako ang mga pagbisita sa iyaha, and sabi niya, nung pumunta siya doon sa Hague, very joyful po kasi halos 1 week nang bumisita doon every time pumunta si VP Sara doon sa Hague, sa ICC, 1 week siya doon. So every pasok niya doon, joyful ang usapan nila ni Tatay Digong, and that is a good news. Meaning to say, at least hindi naman nadidepress si Tatay Digong doon sa loob, 'di ba? Kasi doon sa loob ay meron naman siyang kausap. Alam naman po natin, alternate 'yan si Baste, si Kong Pulong, tapos si VP Sara naman, at least members of the family nag-a-alternate na bumisita doon kay Tatay Digong. Okay? And it's a good thing to hear na masaya si Tatay Digong sa loob. Okay? Yan ang update ni VP Sara kay Tatay Digong. he has not lost his sense of humor. Yeah. Na ay mga health issues gamay, pero thankfully addressed by the detention unit. So, sinabi niya, hindi pa rin maiiwasan na meron pa rin mga health issues si Tatay Digong. Kasi matanda na si Tatay. Okay? Sa mga edad na ganyan, yung mga 80 years old, 70 to 80 years old, dapat yan, binabantayan na yan eh. Kaya nga hindi ko maiintindihan itong ICC na ito. Bakit hindi nila ginagrant ng interim release si Tatay Digong? Flight risk raw. So sa akin naman, akala natin itong mga taga-ICC na ito ay lumalaban kayo sa mga crime against humanity. Ang pinag-usapan dito, humanity. 'Di ba? Hindi ba kayo naaawa diyan kay Tatay Digong? Matanda na 'yan. 'Di ba? That's inhumane. For me in my own opinion, that's inhumane. Matanda ka na. Inakusahan ka pa lang. Hindi ka anong tawag diyan? Si Duterte po ay hindi guilty. Hindi siya guilty. Hindi pa siya guilty kasi wala pa mang hustisya. So, bakit ganyan ang trato nyo sa kanya? Kinukulong ninyo. 'Di ba? Nanghingi siya ng interim release, ayaw ninyong ibigay. 'Di ba? So, wala. Talaga. Halata naman, naniniwala naman tayo na halata itong ICC na ito. Tuta ito ni BBM at ni Trillanes. Yan ang sabi ni VP Sara. At tayo po isang ayon dyan eh. Tuta yan ng mga ICC na yan eh. Na-miss niya ang
Kadayawan Festival Vice. Second year na wala siya sa Davao. Yes, sigurado, no. Mamiss niya ang ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo, kauban niya sa pagsalmot sa ato ang Kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton, no. So napoy mga milestones na dili nato ma-attenan. So hopefully next year or in the coming years maka-attend na siya sa ato ang Kadayawan. Wala! Ano kayang ibig sabihin nitong sinabi ni BP Sara? Na baka next year o mas maaga pa ay makabisita na si Tatay Digong dyan sa Kadayawan Festival. Alam niyo, sa totoo lang, itong Kadayawan, every year, hindi talaga namimiss ni Tatay Digong itong Kadayawan. Talagang pinupuntahan niya ito eh. Binibisita niya ito every year. O, naalala ko pa yun. Kahit nga presidente siya, talagang bibisitahin niya dito yan. Na mag-speech yan si Tatay Digong. Pero ngayon, na kinulong ni Bangag Marcos itong si Tatay Digong, 2 taon na hindi nakapunta si Tatay Digong dyan sa Kadayawan Festival. Oh, sarap rin yung mga pagkain dyan. May mga karinderya dyan. Yan ang paborito ni Tatay Digong. Oh, yung mga karinderya na pagkainan ng tunay na lalaki. Yan. Yan ang gusto ni Tatay Digong. Kakain yan ng mga dinuguan, yan, yung mga balbakua, yung mga kaldereta. Yan ang gusto ng pagkain ni Tatay Digong eh. Oh. Paano yan? It is very sad na 2 taon na hindi na siya nakapunta dyan dahil nga sa kabangagan ni BBM, no? Oh. Kawawa kasi matanda na si Tatay Digong. Ngayon pa nila ginaganyan, ngayon pa nila binawian ng kaligayahan yung matanda, no? Aminin naman natin, matanda naman si Tatay Digong. But anyway, Tatay Digong, mensahe namin sa iyo dito sa Donmar TV at sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo ng taong bayan. There will, as what you said, Tatay Digong, no? There will be time of reckoning, no? Ewan ko na lang kung ano ang magiging karma ni BBM sa ginawa niya sa iyo. I don't want to be to be harsh, pero ako po'y natatakot kay BBM. Ano ang magiging karma na paparating laban sa kanya. Good luck, BBM. Sana walang karmang mangyari sa iyo, pero yung ginawa mo, I know God is watching, no? God is watching. Ewan ko na lang. Kasi hindi sa lahat ng bagay ay nasa itaas tayo. Yan ang lagi kong sinasabi, ha? Gulong ng palad. Kasi ang universe po natin, no, ay kung meron kang magandang ginawa sa kapwa mo, no, ay tuloy-tuloy na yan. Magiging maganda yan. Yung positive energy. Pero kapag meron kang masamang ginawa sa iyong kapwa, so you are spreading negative energy, and there will come a time babalik yan sa iyo. So kung meron kang ginawang magandang ginawa sa kapwa mo, babalik yan maganda. Pero kung meron kang kasamaan na ginawa sa kapwa mo, meron ring masama na darating sa iyo. Ganon lang yan. Ganyan yung energy sa universe natin, no? Kaya dito sa Donmar TV, lagi ko pinapayuhan sa iyo, paggising nyo sa umaga, be positive at tuloy-tuloy na yan, magiging positive yung buong araw mo. Okay? Vice, naging issue sa kanila yung pagpunta mo sa Quezon City Jail to visit Marcoleta. Ito yung issue, ha? Patungkol sa pagpunta ni VP Sara, pagbisita niya dito kay Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ni Senator Jinggoy Estrada. Kinulayan na naman nila na masama si VP Sara dahil bumisita siya. Defensor and Jinggoy. Anong ginawa? Kumusta yung pag-usapan mo? Wala namang
I don't see anything wrong with visiting Ano ba yan? Yung naghawak sa camera? Oh, na... Di taga-news, ano eh. Magbalita kayo, siguraduhin nyo naman na maganda yung kuha ng camera ninyo. Pag ganun-ganon yung camera eh. Na ano na kami. Nakakalabad ng ulo yan eh. persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito Ano sa ba yan? Pag ganun-ganon yung camera? Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice Mayor, sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails, tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So, wala ako nakikitang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada. Kasi binati ko siya eh. Nasabi ni VP Sara, walang masama sa pagbisita nito. Okay? Nagpapasalamat nga si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, at itong dating Congressman Mike Defensor na binisita sila. Kasi yung pagbisita na yan ni VP Sara, ano yan eh, pangpagana ng loob yan. Alam niyo ba, bakit binisita ni VP Sara itong tatlo? That is showing of appreciation. Because itong tatlong itong nakulong as political prisoners, ina-appreciate ito ni VP Sara for being brave. Mantakin nyo, of all na mga politician ngayon, lahat takot na makasuhan dito sa bangag administration na ito. Ito yung tunay na itong tatlo, si Marcoleta, si Mike Defensor at si Jingo, yan ito yung mga tunay na mga mga matatapang. Sila yung nagkusang loob na hindi natatakot na binanggit ang pinakamalawak na skandal na korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng bansang ito. Si Senator Marcoleta gusto niya matuklasan kung sino ang mastermind dito sa flood control. Alam naman natin kung sino. 'Di ba? Gusto niya matuldukan 'yun. Gusto niya mapanagot 'yun. Pero anong nangyari? Mas nauna pa siyang nakulong. Yan ang nakakatawa. Remulla. Sinong pangalan itong si Ombudsman Remulla? Kumusta na si Martin Romualdez? Kumusta na? Nasaan na yung yabang mo, Remulla, na yan na, hinog na ang ebidensya laban kay Romualdez. Tapos, halos naiyak-iyak pa yung kadramahan ni BBM doon sa zona niya na nalulungkot siya pero kailangan niyang gawin. Yung speaker raw, mananagot. Nasaan na? Hello? Hello? Nasaan na? Nakulong na ba si Martin? Parang walang nangyari. Nasaan na si Martin? Nagtatanong lang kami, ha? Kasi ang yabang-yabang ninyo na meron ng mananagot na si Martin Romualdez. Putang ina ninyo. Nasaan na yon? Yabang ninyo. And Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila. And
I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila. And dapat tayo magpakita ng Yan nga ang kagandahan nito ni VP Sara kasi prangka eh. Ayaw niyang makipagplastikan. Ibahin niyo itong babaeng ito. Hindi ito kagaya ng mga classical politicians. Ha? Ang mga Duterte po hindi ganyan. Kung kaibigan, kaibigan. Kung hindi, hindi. Tingnan nyo si Congressman Pulong. Ha? Ano lang yan? Bihira lang yan na yung alam niyang mga trahidor dyan sa House of Representatives. Hindi niya pinapansin. Ayaw niyang makipag-usap. Ayaw niyang makipaghalubilo dyan sa House of Representatives kasi alam niya ang daming mga traidor yan nakapalibot. Yan ang mga ugali ng mga Duterte. Yan ang mga ugali nila. Hindi nila, ayaw nila yung makipagplastikan. Si VP Sara ganun. If sa tingin ninyo, sa pananaw ko, kaibigan ko kayo kasi ipinaglaban ninyo ang yan naman ang sabi ni yan yung response nila ni Marcoleta eh. Sabi ni Jinggoy, Mike Defensor at ni Marcoleta, VP Sara, ipatuloy mo lang yung katapangan mo. Patuloy lang yung pagserbisyo mo sa taong bayan na ipinaglaban yung katiwalian ng bansang ito. Yun rin, vice versa, yun rin ang advice ni VP Sara sa tatlo. Sabi niya, natutuwa ako na matapang kayo kasi bihira na lang ang mga politiko o mga leaders na ganyan. Kaya patuloy niyong gawin yan ang tama. Siyempre, same feathers flock together. Diba? Yung mga may paninindigan, yun ang mga magkakaibigan. Yung mga bangag, yung mga jadik yan, kayo-kayo rin yan. Ha? Yung mga ngiwi. empathy sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine yung hindi yung physical na prison but yung hindi ka na malaya na maggawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa mo sa buhay. So, let's give sympathy and empathy sa mga PDLs. Ano yung napag-usapan niyo, VP? Pinayuhan niyo kasi lang. Wala, ginoo ko. Ako pa'y mo payo kay Senator. Ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Diba? Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko, magpakatatak. Para sa akin rin, dapat lahat ng mga politicians ngayon sa Pilipinas, yan ang pakikinggan ninyo. Si VP Sara. Alam mo nyo ba kung bakit mahal ng taong bayan itong si VP Sara? Diyan sa ganyan nilang style. Kung ano yung tama, gawin ninyo. Ang problema ng mga politicians ngayon, kung saan yung nakaka-benefit sila, sasabayan nila. Yes, maraming mga politicians dyan na instead na ang kanilang prinsipyo, ang kanilang ipoproject, hindi na nila ipoproject yan. Nahihiya sila. Kasi takot sila sa kapwa nila colleagues. Di ba? Ganyan Mas pipiliin mo yung kapartido nyo Di ba? Meron kang kapartido nyo, parang kaibigan mo sa politika, gumagawa ng kabalastugan, gumagawa ng korupsyon, pero hindi mo na lang pinapansin kasi kaibigan mo. Meron ganyan. So wala kang prinsipyo. Kasi kung may prinsipyo ka, alam mong may ginagawang masama yung tao, kahit kapartido mo,
kayo yung kakampi sa kapartido mo sa politika, dapat sitahin mo. Yan ngayon ang nangyari sa Administrasyong Marcos. Lahat gumagawa ng korupsyon. Sasabihin ng ibang politicians, sila nga gumagawa ng korupsyon eh. Kami rin, gagawa rin kami. Di rin kami magpatatalo. Di ba? Yan ang problema. Ang kawawa, taong bayan. Yan ang problema. At kung ano yung para sa bayan, yan ang gawin ninyo. Kung ano yung nasa tama, kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Sana kayong mga pulpul na mga politiko at mga bangag na mga politicians, ganyan sana ang utak ninyo para magugustuhan kayo ng taong bayan. Kung ano yung tama, ano yung para sa taong bayan, yun ang gawin ninyo. Di ba? Ang problema ninyo, kapag nakaupo na kayo, pagkatapos ng eleksyon, ang siniservisyohan ninyo, yung mga kapwa kaalyado nyo sa politika. Napabayaan nyo na yung taong bayan. Mga gago kayo eh. May statement si Secretary Gibo na mag-resign na lang daw Ito naman yung issue kay Gibo Chodoro ha. Na dapat pangalanan mo yan, Gibo. nagtatanggol sa China with regards to West Philippine Sea. Ano yung reaction mo? Yung mga government officials na nagtatanggol daw sa China on West Philippine Sea, mag-resign na lang daw. Sabi ni Gibo ha. Mayabang rin itong si Gibo eh. Kayong mga government officials na nagtatanggol ng China, mag-resign kayo. Sino ang pinatungtungkulan mo, Gibo? Sabihin mo yung pangalan. Si BP Sara? Si BP Sara ba? Sabihin mo. Kalalaki mong tao, hindi mo masabi yung pangalan? Diba? Sabihin mo. Para magkaalaman na. Ang hirap sa'yo, Gibo, puro ka daldal. Madaldal ka eh. Gibo, Chodoro. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na Correct. nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita. Correct. Hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. Ay, Gibo At ha. syempre, suspect kahit ang Gibo, makinig ka. presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. VP, sinabi din ni Jose Castro na baseless. Ito na naman. Baseless at nonsense daw yung sinabi mo na ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko ha. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Paano yan, BP Sara? Mukha pa lang, hindi na professional. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit Squammy yan eh. Si Auntie Claire? Yan nga ang sabi ko sa lahat ng mga mainstream media. Huwag nyo nang pansinin yan si Claire Castro kasi aso yan. That's the girl version of Trillanes. Okay? opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Kaya, again, ano sinabi ko dati? Tapos, bakit ikaw na lang tanong na May Your reaction wise, isa-isa na kayo ng administration, especially yung mga senators na identified po sa inyo, ang kapatido po. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika
dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Yung Reaction mo, reported, VP, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos doon sa kanina, usually ng palay program ni Pangulong Duterte dito Ah, babahay. People's Bill. People's Bills. yes, I know kasi project namin yan nung Mayor of Bulacan. So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. VP, Bias number ang one ka pa rin sa sinasabi mga na survey. pampagulo. Number one ka pa rin sa mga survey, presidential survey. Nakailang tanong ka na. Ako, number one ka sa survey. Pampagulo lang daw yung reported arrest kay Senator Bato de la Rosa sa impeachment. Yung comment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense, guys? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Kato na lang, number one ka sa survey karon. Sana Naamoy pangutana lain. Ay, BP, Vice ka. Oo, Katong pangutana gingon ni siya. Marcos nga tutukan daw ang baha diri sa Davao City. Oo, dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding Paano, VP Sara, bias sila. Ang Davao na maganda na yung flood control doon, may mga ilan na lang na hindi masyadong magandang pagkagawa, mas inuna pa yung Davao. Di ba? Oh, wait muna kayo, nag-ads. Pampanga, sa Bulacan, lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So, hindi lang Davao City, dapat buong bansa. Dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Reaction mo, VP, sa mulagan doon si General Torre as mayor sa Davao City. Everyone, of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa election. Last na po, last question. Kato. Vice, any comment about sa campaign ni President Donald Trump to topple down ICC and possibly na marilis po si FBR anytime? Hindi ko lang alam kung it will come to the release. Okay, bigyan ko muna ng context ha. Yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Correct. Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization ng At sa tingin ko naman, nakikita na yan ngayon ni President Donald Trump, yung sitwasyon ngayon ni Tatay Digong. ICC at not really a court of justice. Okay po. Thank you po. Survey. Number one ka sa presidential Okay. survey. Unsay may balita ana? Unsay Number may one, value sa consistent ka balita nga number one. ana? O, diba? Sana all Number one kinds. always.
Survey lang ka na sa kay- VP. Survey, ingon Lagi, sila nga, unsaon survey naman. lang gano ha si Gani, survey na gani na, pati ako. Kung sa imong reaction. Hindi ako makakomment sa mga surveys dahil hindi ko naman alam kung paano siya ginawa, saan siya ginawa, at sino ang nagpagawa sa kanya. Pero sa akin, sa lahat ng survey simula noong 2022, ay lagi ang aking pagpapasalamat sa taong bayan dahil patuloy yung kanilang pagtitiwala at suporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit na medyo hirap yung aming organisasyon dahil sa politika, sa paninira at sa pagpapahirap sa amin para gawin namin yung trabaho namin. Kaya it's always a message of gratitude every time survey comes out, whether or not number 1 ako o hindi. Thank you. Okay po. Thank you po. Tapos na ang pangalan mo, pangalan mo. Ready na daw sa NBI-VP ang mga criminal case kasi yung director na tinitara. Oh yes, nadunggan na namo na nga dunay giandam na mga pag-file og kaso and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan na gi-file nila og kaso sa as I said mga tao nga dili musunod kay BBM og nag-andam na pud ang mga abogado pag-abot sa panahon nga doon na kaso nga bagong kaso nga i-file. Thank you po. Make sure ako like kuha kay para di mo magkagugot. Okay na na, kuha ka na na. Ayaw na mo. Yun yung full interview ni VP Sara doon, no? At least nasagot yung mga issues. Ako nga'y hopefully, no? Yung patungkol rin kay President Donald Trump na mapansin ni Donald Trump yung sitwasyon ni Tatay Digong. Yun ang pinag-pray natin. So ayan guys, narinig ninyo ha. Paki-comment na lang sa inyong opinion, no? Babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito, no? Para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.